Kung online ka noong 2020 at sinusundan mo ang mga pinakamalalaking balita sa Pilipinas, malamang familiar ka sa linyang My Father is a Policeman. Ito ang kaso ni Jonel Nuesca, isa sa mga pinaka-viral at pinaka-nakakagulat na krimen sa Pilipinas. Hindi lang dahil napakasaklap ng nangyari, kundi dahil nahuli sa video ang buong krimen sa harap ng maraming tao. Sa ngayon, ang viral clip ay mapapanood pa rin online sa iba't ibang website. Hindi ko ito ipapakita dito pero kung balak mo itong hanapin, ituring mo ang video ko bilang trigger warning dahil sobrang disturbing ng clip na yon para sa marami. Dito sa video na to, pag-uusapan natin ano ba ang nangyari, bakit nangyari yon, sino si Junel, at anong nangyari sa korte, at paano nito naapektuhan ang usapan tungkol sa police accountability at brutality sa Pilipinas. Kilalanin muna natin ang mga taong sangkot sa kwento na to. Unang-una sa lahat ay si Jonel Nuesca, isa siyang pulis na naka-assign sa Parañaque, ipinanganak noong 1974. Matagal na siya sa serbisyo at may ilang administrative cases sa record. Pag-uusapan natin mamaya ang mga kaso na yan. Pangalawa ay si Sonia Gregorio, 52. Siya ang nanay ni Frank na kilala sa komunidad bilang mabait at approachable na tao. At si Frank Anthony Gregorio, 25, siya ang anak ni Sonia at siya ang lalaking nakikipagtalo kay Nuesca sa viral na video. Nangyari ang insidente sa Paniki, Tarlac sa isang maliit na residential area kung saan magkalapit ang mga bahay at properties ng dalawang pamilya. December 20 at bilang parte ng selebrasyon para sa paparating na Pasko, ang pamilya Gregorio ay gumagamit ng boga. Kung di ka pamilyar sa boga, ito ay isang improvised na uri ng paputok na maingay at parang kanyon na gawa sa PVC pipes at mga lata. Alam naman natin na isang tradisyon sa Pilipinas ang pag-iingay tuwing Pasko at Bagong Taon. At para sa karamihan, okay lang to. Pero hindi para kay Nuesca, na nairita sa ingay at sinita si Frank. Gusto ni Nuesca na arestuhin si Frank dahil sa ginagawa nitong ingay. Pero umawat si Aling Sonia at doon na nagsimulang uminit ang bangayan ng dalawang pamilya. Tandaan na nung oras na to ay off-duty si Nuesca. Pero hindi ito ang unang beses na nagkagulo ang dalawang pamilya. Meron na silang history ng awayan na umiikot sa bahay at right of way. Ngayon, sa viral video na kuha ng isa sa mga saksi sa krimen, makikita si Sonia na inaakap o hinihila si Frank para hindi ito maaresto ni Nuesca. May mga taong nakapaligid na gustong umawat. Hintayin na lamang umano ang mga barangay officials na ayusin ang gusot. Sa puntong yon, ang anak naman ni Nuesca na si Alicia ay maririnig na sinasabi ang linyang "My father is a policeman." Si Aling Sonia naman ay sumagot ng isang linya mula sa isang K-pop na kanta. Pagkarinig sa sinabi ni Aling Sonia, nagsalita si Nuesca ng "Gusto mo tapusin kita dito?" bago niya tuluyang binaril ang babae sa ulo. Nangyari ang lahat sa harap ng maraming tao at sa harap ng kamera. Pagkatapos barilin si Aling Sonia ay binaril naman ni Nuesca si Frank ng 2 beses. Pagkatapos ay binalikan niya ang katawan ni Aling Sonia at binaril ulit ito sa harapan ng kamag-anak at kapitbahay nito. Pagkatapos ay kalmado siyang lumakad kasama ang anak na babae na parabang walang nangyari ayon sa mga saksi. Nireport ang insidente sa pulisya at tumakas si Nuesca papuntang Pangasinan, ngunit mabilis din niyang isinurrender ang sarili sa isang police station doon. Bago natin ituloy ang kwento, tingnan muna natin ang pattern ng history ni Nuesca. Paano nangyari na ang dapat sana'y poprotekta sa mga normal na mamamayan ay siyang naging kriminal? Hindi simpleng pulis si Nuesca. Merong siyang record ng 2 homicide cases na parehas na dismiss. Meron din siyang grave misconduct case na na-dismiss din. Nagkaroon ng punto na nag-refuse siya na mag-take ng drug test at nakasuhan siya ng neglect of duty dahil sa di pagdalo sa isang hearing bilang prosecution witness sa isang drug case. May iba pa siyang kaso na na-dismiss dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Maraming nagtanong, paano siya nakakapasok pa rin sa police force?
Bakit siya hinahayaang manatili upang mag-serve at protect kung meron na siyang hindi magandang history at pattern? Mabalik tayo sa kwento. Pagkatapos siyang sumuko sa pulisya, sinabi ni Nuesca na self-defense ang nangyari. Ngunit malinaw na taliwas ito sa nakuhanan ng video. Agad siyang dinismiss ng PNP at tiniyak nila na mananagot siya sa korte. Nagkaroon din ng malawakang diskusyon sa social media tungkol sa accountability ng mga pulis na katulad ni Nuesca. Nagsimula ang trial noong 2021 at ang ebidensya ay malinaw. Mayroong viral video, mayroong testimonya ng mga saksi at mayroon ding forensic autopsy at ballistics report. At bukod pa dyan, meron din siyang motive at history ng alitan. Sa trial, nagpatotoo ang mga saksi na si Nuesca ay pinagbantaan ang mag-ina bago niya sila binaril. Napatunayan din sa autopsy na sa ulo ang naging fatal injury ni Aling Sonia. Ang ballistics report naman ay pinatunayang galing sa baril ni Nuesca ang balang tumapos sa buhay ng mag-ina. At noong August 26, 2021, nahatulan si Nuesca na guilty para sa double murder. Ang parusa ay reklusyon perpetua sa bawat kaso. Obligado rin siyang magbayad sa pamilya ng mga Gregorio. Malaki ang epekto ng kaso sa public discussions. Merong mga tanong tungkol sa police accountability. Paano hinahandle ang repeat offenders sa puwersa? Meron ding mga nagtanong tungkol sa mental health screening ng mga pulis at kung kailangan ba ng mas mahigpit na training at protocols. Ngunit sa dami ng mga tanong, isang bagay pa rin ang hindi nagbago. 2 inosenteng buhay ang nawala sa panahon kung kailan dapat sana ay nagse-celebrate ang mga tao. Sa social media, kinondena ng mga netizens si Nuesca gamit ang hashtag na #StopTheKillingPH at Justice for Sonia Gregorio. Umabot din ang virality nito sa mga karatig na bansa gaya ng Singapore at Dubai. Kumalat din online ang personal na detalye ng pamilyang Nuesca na naging rason naman para sa iba na huwag idamay ang bata dahil nga ito ay menor de edad. Nung mga panahon din na yon, kinondena ng pamahalaan ang nangyari at nangakong mapaparusahan si Nuesca. Pero sinabi rin ng nooy presidential spokesperson na si Harry Roque na hindi pa protektahan ni ex-President Duterte si Nuesca. Matatandaan na noong rehimen ni Duterte, vocal siya sa pagsuporta sa mga pulis at sundalo. Ngunit nagalit umano siya sa ginawa ni Nuesca at inutusan ng PNP na siguraduhin ang kaparusahan nito. Isang police captain din ang sinibak sa pwesto dahil sa pagtatangka na i-justify or katwiranan ang pagbaril sa mag-inang Gregorio. Ayon sa PNP, dapat ituring na isolated case lamang ang nangyari. Pero naging malawak pa rin ang panawagan ng mga mamamayan para magkaroon ng mas maigting na accountability ang mga pulis. May mga senador din gaya ni Senador Manny Pacquiao at Bong Revilla na sinuggest ang pagbabalik ng death penalty para sa mga krimen na kagaya nito. Sa kabilang banda, may mga tao rin na sinisisi si ex-President Duterte sa nangyari dahil umano sa pang-iingganyo nito sa impunity at EJK sa bansa. Matatandaan na may iba pang kaso na katulad nito ang nangyari noong panahon ni Duterte at ng kanyang war on drugs. Noong November 30, 2021, namatay si Nuesca sa kanyang kulungan sa edad na 47 years old. Ayon sa Bureau of Corrections, nag-collapse at idineklara siyang dead on arrival. Ang official cause ay heart attack. Ang kaso ni Jonel Nuesca ay hindi lamang isang viral clip or insidente na kumalat sa social media. Ito ay isang paalala kung paano ang pag-abuso sa kapangyarihan at kakulangan ng accountability ay maaring humantong sa trahedya. Ano ang gagawin natin kung ang dapat sana'y poprotekta sa atin ay ang siyang nanakit sa atin? 2 inosenteng buhay ang nawala sa panahong dapat sana ay puno ng ligaya at selebrasyon. Ang kwento ng mga Gregorio ay patunay na ang hustisya, transparency at tamang proseso ay hindi lamang dapat na formalidad.
Ito ay buhay at kinabukasan ng bawat tao. Habang nagpapatuloy ang diskusyon tungkol sa police reform at responsibilidad, mahalaga na matuto tayo sa nangyari at panindigan ang prinsipyo ng tama laban sa mali. Ito ang mensahe mula sa kasong ito. At dyan nagtatapos ang kwento ng kaso ni Junel Nuesca at mag-inang Gregorio. Kung mayroon kang opinyon o dagdag na impormasyon tungkol sa kasong ito, mag-comment ka lang at pag-usapan natin. At kung nagustuhan mo ang video at pagtalakay sa kasong ito, pwede mong i-like ang at mag-subscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang true crime episodes gaya nito. See you sa susunod na episodes.